Isang magandang araw po sa bawat isa at pagpalain po kayo ng mabuting kalusugan at kalakasan. Salamat po sa time na ipinagkaloob at patuloy po na sa akin pong pagbabahagi ay biyaya po ng Panginoon na maunawaan at patuloy na bigyan tayo ng i-open po ang scripture para sa bawat isa sa atin. At salamat po sa paglalaan nyo ng inyong oras upang makapakinig at salamat din po sa pagkakataon na ibinigay ng ating pong mentor at spiritual father na si Pastor Wilbert Butial at ganoon din po ni Pastora Hasmin Butial. At salamat din po sa mga technical team na patuloy pong umaalalay at nagpapala sa atin pong mga manonood ng mabuting reception at ganun din po ng kanila pong pagsasaayos ng ating ipinipresenta. So, samahan niyo po akong manalangin sa oras na to. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa iyong kapahayagan. Thank you, Holy Spirit, sa pagtuturo and thank you for giving us the spirit of wisdom and understanding as we continue to have a receptive heart sa lahat po ng mga bagay na i-reveal mo po sa amin. Salamat sa patuloy na paglago sa amin pong spiritual na buhay as we continue to receive your now word at patuloy pong pagtuturo mo sa bawat isa sa amin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, sa hapon pong ito or sa araw na to ay hayaan niyo po na maibahagi ko sa inyo ang patungkol sa panalangin, yung pong praying courageous prayers or yung pong prayer that move mountains. So, makita po natin na natanong niyo na ba po ang sarili niyo? Or napakinggan nyo na po ba ang sarili nyo pag kayo ay nananalangin? So, sa mga nagpapatuloy po ng family altar, sapul po nung mag-pandemic until now, at naging kultura na po sa School of Church Builder, at ganun din po ng pagtuturo po natin sa mga miyembro ng iglesia, at patuloy po na nakakasama ang kanilang pamilya sa pananalangin. Pero ano pong klaseng panalangin ang inyong idinadalangin? At paano po kayong manalangin? Sa family altar nyo po ba ay puro prayer of supplication ang naririnig? So dito po sa Philippians 4:6-7, sabi po dito, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving." Okay, so makita po natin dito, "But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." So, kaya ko po natanong, anong klaseng panalangin ba ang pinapanalangin natin all these years? Sapol po na mag-start ang family altar. May nabago na po ba? At makita po natin, sabi nga, prayer that moves mountain is the kind of prayer that push back the powers of the enemy. Alam po natin na habang tayo po ay nabubuhay dito sa daigdig at malimit po nating marinig at alam po natin ito na kung may ginagawa ang Panginoon para tayo ay patuloy na mapaunlad sa ating relasyon sa Kanya, ganun din po may ginagawa naman ng kaaway para ma-prevent kung ano man yung mabuting plano, perpektong plano sa atin ng Panginoon. So kasama po sa ating responsibilidad na patuloy na manalangin sa Panginoon. So sabi nga po, in our lifetime, God sent mountains along our way so we can have
the faith to move that mountains. Kung wala pong mga bundok or burol na burol or bundok na ipinapadala ang Panginoon sa ating buhay, ay paano po tayo, sabi nga hayahay lang pagka pinagpapala at nalilimutan ng manalangin. Isa po yun sa napakinggan ko habang nagba-Bible study yung sa isa sa small groups namin na paano ka napalapit sa Panginoon. So may dumating po yung mga pagsubok at problema at doon ay natutong hanapin ang Panginoon at kung ano man yung kulang sa ating buhay. So lahat po tayo na may personal ng relasyon sa Panginoon, at one point in time sa buhay po natin ay naramdaman natin yung kakulangan, na may kulang sa buhay natin. Kahit po tayo ay mayaman, mahirap, may pinag-aralan or wala, ay darating po sa buhay natin na may mararamdaman tayong kulang. At yun po yung magbubunsod sa atin na patuloy na hanapin ano ba yung kulang na yon. So we cannot have mountain-moving faith in prayer if we don't encounter mountains of God, of trials, or yung testing po sa buhay natin, sa pananampalataya natin. At during nung testing na yon, dun po natin nakikita saan ba nakasalalay ang atin pong pananampalataya. At so if we want to push back the power of the enemy, we must learn how to govern, to rule or oversee in the spirit world. So, paano po mangyayari ito? So, unang-una po ay learn to pray bold prayers. Or yung sabi nga po ni Oswald Chambers, prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. So, have you ever wondered po yung mga taong ginamit ng Panginoon na yung mga solid followers ng Panginoong Jesus na ganun din po doon sa Old Testament, yung mga propeta na paano pong sila ay laging nananalangin. At nung panahon ng Panginoong Jesus ay patuloy po na yun pong pangungusap or yung mga binabahagi nila ay kung paano po manalangin. So even the disciples of Jesus got curious about prayer whenever they saw Jesus pray. There were indeed something in the way Jesus prayed that caught the attention of his disciple. So, disciples na po ito, hindi po ito kasama sa yung crowd. Pero mismong sila ay na-curious. Kaya po, tinanong nila ang Panginoon or nagsabi po sila sa Panginoon, dito po sa Luke 11, 1 verse 1 sa ESV, Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. So alam po ng mga sumusunod, mga disipulo ni Jesus na si John ay nagturo din ng panalangin sa kanyang mga disipulo. So ito pong isang disipulo ni Jesus ay nagsabi sa kanya na, Lord, teach us. So hindi lang po para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang lahat na turuan sila ng Panginoong Jesus paano manalangin. So, tanong ko lang po, dun sa mga lumaki sa isang Kristiyanong pamilya or komunidad na yung mga Sunday schooler, yung mga batang nakarinig na napaka-importante ng panalangin. Naturuan po ba ito ng mga magulang na Kristiyano? At na-model nyo po ba sa inyong mga anak ang tamang paraan or yun pong tamang pananalangin? So, yun pong, hindi lang po yung tinuro yung kanta na Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Okay, ang tanong po,
So, nagbasa ng Biblia, nanalangin, lumago po ba? Nung maging, kung meron pong ministry mula sa toddler, okay? Then sa children's. Then, nung maging teenager, youth, nung maging young professional, hanggang sa maging young couple, ang tanong po ba, lumago po ba? Those who continue to be connected in the Lord, hindi lang po sa church, kundi personal na konektado sa Panginoon. Hanggang sa maging kabataan, maging nung mag-college, hanggang maging young professional, kayo po ba ay lumago at nag-mature sa Panginoon? Hindi lang po yun nanatili sa church, kundi yun nanatiling connected sa Panginoon at nagpapatuloy na lumalago anumang edad, anumang estado nyo sa buhay. So, last week po, na-share ni Pastor Wilson ang about sa prayer, yung pong effective prayer, at kasama po sa tinalakay niya, what is prayer? So, simply stated, prayer is talking with God. So, hindi po tayo nangungusap lang or nag-uusap lang ng walang kinakausap. Naranasan nyo na po ba yun? Okay. So, yung pong, alam po natin na, ako personal, nag-uusap ako nang wala akong kausap kasi wala naman pa, malimit po ay wala akong kasama dito sa bahay. So, minsan kinakausap ko yung sarili ko, okay? Pero hindi naman madalas, okay? May mga tanong lang ako na bino-voice out ko, yon. So, yung pananalangin po, sabi nga, prayer is talking with God. At palad po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na personal nating kilala, ay gustong-gusto na malaman ang lahat-lahat sa atin. Ano yung ating pinagdaraanan, ano yung ating nararanasan. Gustong-gusto po niyang malaman. Alam naman niya, syempre, bilang Diyos. Pero nais po niya na tayo mismo personal ay nagsasabi sa Kanya ng ating nararamdaman. Gaano niyo po kadalas or gaano natin kadalas sinasabing, Lord, I love you. Lord, I thank you. Lord, nagpapasalamat ako, full of gratitude ako lagi sa buhay na ibinibigay mo po sa akin. Pagmulat pa lang ng mata, ay nagpapasalamat na ako. Yung may hininga ako na walang bitbit na oxygen, nagpapasalamat ako, Panginoon. Yung lakas ng aking katawan, na kahit ako'y may edad na, nakakapaglakad ako ng maayos, ng walang saklay, isang bagay po at patuloy na bagamat magpapasalamat yun pong panalangin na yung nakikipag-connect ka lagi sa Panginoon. Hindi yung, syempre pag may mga mahal tayo sa buhay, alam natin na mas gusto mo laging connected ka. Nalalaman mo ang lahat ng nangyayari sa iyong mahal sa buhay. Pero makita po natin, nais ng Lord, naririnig niya tayong nakikipag-usap sa Kanya. Hindi lang yung kada may pangangailangan lang tayo, saka tayo nakikipag-usap. Pero lahat ng aspeto ng ating buhay, lahat ng ating pinagdaraanan, nais ng Panginoon na malaman niya. Dahil kinakausap natin siya. Pangalawa, na ano po ang prayer? It is the most basic expression of our faith. So, yung pong, sabi nga, yung basic expression, basic lang po ito, ng pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sabi nga iba yung faith lang natin at yung faith of God na nasa atin. So, yun po yung expression ng ating pananampalataya sa Panginoon. So, what is prayer? It is the breath of our spiritual life.
Kaya po kung hindi na tayo nananalangin, unti-unti po nawawala yung hininga or yung pong buhay sa atin pong spiritual na buhay. So, yung pong pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon, wag po nating kalilimutan. At ano po yung prayer? It is our lifeline to God. So, kung hindi ka na nananalangin, wala ka ng buhay. Okay? So, yun po yung makita natin na napaka-importante po ng panalangin. At panglima, what is prayer? As Christians, prayer is keeping oneself connected with God. So, kung paano po na napaka-importante sa buhay, yung may connection. Okay? Isang biyaya po ng Panginoon kung meron tayong mga tamang connection. Okay? Pero yun pong maging connected tayo sa Panginoon every day, all the days of our lives, all the seasons of our lives, ay yun po yung napaka-importante. At sana po ay wag tayong bibitiw sa ating connection sa Panginoon, ano man yung pinagdadaanan natin. Masaya tayo or malungkot, or may mga pinagdadaanan tayong maliit or malaking mga pagsubok, problema sa ating buhay. Wag po tayong bibitiw sa Panginoon. So, naririnig nyo po yan sa isang lingkod ng Panginoon na may mga pinagdaanang mabibigat na aspeto sa buhay na hindi po bumitaw sa Panginoon. So, 1 Thessalonians 5:17, sabi po dito, I never stop praying. So, prayer develops our relationship with God and demonstrates our trust and utter dependence upon Him. So, yun po yung wala kang ibang pinagsasaligan ng iyo pong pagtitiwala, ng iyong pananampalataya sa lahat ng mga kailangan mo at sa iyong buhay, kundi ang Panginoon lamang. So, makita po natin sa buhay ni Moses, kung paano po siya ay nanalangin sa Panginoon nung time na iniled po niya yung mga Israelita. At yung nakikita po natin ngayon na pangyayari sa bansang Israel ay makita po natin na ang Panginoon pa rin ang may control. So dito po sa Exodus 17:4, makita natin na sinabi po ni Moses, ito po ay nung nagreklamo ang mga Hudyo o yung mga Israelita na wala pong tubig. So dito pa makita natin sabi, Then Moses cried out to the Lord, What am I to do with these people? They are almost ready to stone me. So dahil po uhaw na sila at wala pong tubig na makita, ay nagreklamo na po sila kay Moses. At sabi nga, nakaamba na siguro, nabatuhin siya. Kaya po siya ay nanalangin sa Panginoon. At sabi po ng Panginoon sa kanya, nung nanalangin siya or nung siya po ay tumawag sa Panginoon, sa verse 5, The Lord answered Moses. So yun lang po yung sabi, what am I to do with these people? So the Lord answered Moses, Go out in front of the people. So nagbigay po ng instruction bilang sagot. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff which you struck the Nile and go. I will stand there before you by the rock of Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink. So, nung marinig po ni Moses yung instruction, so Moses did this in the sight of the elders of Israel, and he called the place Massa and Meribah, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, Is the Lord among us or not?
Naranasan na po ba natin yon sa buhay natin? Or ginawa na rin po ba natin yon sa Panginoon? Na tinetesting natin ang Panginoon. Maaaring nananalangin tayo, pero meron na tayong ibang plano or gagawin just in case. Minsan yun ang hindi ko naman sinasabing nakakatuwa. Pero yun po yung minsan na bakit tayo nananalangin, pero hindi natin ine-expect ang Panginoon na sasagutin ang ating panalangin. Minsan po yung mga ganong klaseng kaisipan kasi ay yung ine-expect nating sagot or yung dapat na sagot ng Panginoon sa ating panalangin, hindi natin sinasabing, Lord, ayon sa iyong kalooban. Kundi meron tayong iniisip na dapat ito ang isagot, ito ang dapat gawin ng Panginoon. So makita natin dito si Moses, binigyan ng instruction ng Panginoon, o ganito ang gagawin mo. At yun ang ginawa niya, kaya po naandon na sinagot ng Panginoon yung panalangin ni Moses na kailangan ng mga tao ng tubig. At sila po ay nakainom. Then, dito po sa Exodus 17, 8-9, so the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So dito may panibagong instruction na naman na binigay naman si Moses kay Joshua. So some of our men and go out to fight the Amalekites. So hindi po lahat ng lalaki, kundi ilan lang. At sinabi po niya yung kanyang gagawin the moment na nakuha na ni Joshua yung mga kalalakihan at sila po ay lumabas na para patuloy na kalabanin yung mga Amalekites. So, sa panahon po natin ngayon, nakita natin yun pong strategy na ginawa ng Hamas laban sa Israel at kung ano naman po yung iginanti or yun pong estratehiya din ng Israelites upang labanan ito pong mga teroristang grupo. So, paano po tayong nananalangin para sa bansang Israel? So, nakikita naman po natin na may mga panalangin or yun pong mga katotohanan na hindi po magagapi. Yes, may giyera at nakikita na po natin yan at alam po natin na malapit na or nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus dito po sa lupa. At paano po rin natin pinaghahandaan yan bilang mga nakakilala sa Kanya at paano naman po natin pinaghahandaan ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala, hindi pa tinatanggap yun pong kaligtasang dulot ng ating Panginoon Jesus. So, meron pong mga ilang bold prayers or yun pong makita natin na courageous prayer na we can pray. Pero somehow ay takot po tayong ipanalangin ito. At sabi po dito ay may ilan lamang po akong ibibigay pero hindi ko pa po tatalakayin yan ngayon. So ito po yung mga klase ng bold prayers na we can pray. So una, Lord, save me. Pangalawa, Lord, use me. Pangatlo, Lord, teach me to wait. At pang-apat, Lord, help me forgive. Panglima, Lord, lead me to the truth. At pang-anim, Lord, teach me to be content. So, sa biyaya po ng Panginoon, ay maibahagi ko po to sa susunod na pagbabahagi ko sa inyo. At pangalawa po na makita natin na yun pong sa atin pong pananalangin ng
praying, yung courageous prayer or yung bold prayers. Pangalawa po, more to prayer than meets the eye. So, alam po natin na sa mga nanonood po or nakapanood na nung Transformer, kasama po yan na more than meets the eye. Pero makita po natin, prayer, more prayer, yung pong transform us. So, more to prayer than meets the eye. So, do you agree that one lifetime is not enough to fully understand the gift that God has given us? Yun pong isang ating, ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi po sapat upang makita po natin at maunawaan ano ba itong regalo na binigay sa atin ng Panginoon. Bukod po dun sa Panginoong Jesus na ibinigay po niya na talagang even yung lifetime natin, even sa marami pong nagpapatuloy na kapahayagan ng Panginoon sa atin kung sino siya at ano pa po yung mga ibinigay niya sa atin. So, this is because as we pray more, we get to know God more. And as we get to know God more, our prayer life grows even more. The more na nagpapakilala po ang Panginoon sa atin, every time tayo po ay nananalangin at patuloy po nating sinisik at patuloy po nating ina-ask sa Kanya, Lord, reveal mo po yung sarili mo more sa akin. At the moment na i-reveal po niya at na-recognize natin, the more na patuloy po nahahangarin nating manalangin at higit pang makilala siya sa isang mas malalim na kaparaanan. So, one lifetime is not enough to know God. We can see King David as his prayer life is an example that through the ups and downs in his life, he constantly spent time in prayer. So, makita po natin dito sa Psalm 63 verse 1, joy in the fellowship of God. So, a psalm of David when he was in the wilderness of Judah. So, O God, sabi po niya, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. So, dito po makita natin, early will I seek you. Hindi po kailan late. Okay. Although sa panahon po natin ngayon, hindi lang po yung pagising mo, Lord, thank you. Wag lang yung thank you. Kundi mismong yung salita niya, patuloy mo pong at kung sino siya sa'yo, patuloy mong sabihin sa Panginoon. At yun pong sample ni Jesus sa Mark 1:35. Jesus prays in a solitary place. Sabi po dito sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, meron naman po siyang bahay. Nasa bahay naman ang Panginoong Jesus. Pero, makita po natin dito yung attitude niya sa prayer bilang tao na talagang sinisik niya ang Ama at pumupunta po siya sa isang solitary place. At doon po siya nananalangin. Doon siya nakikipag-commune sa Ama. Doon siya nakikipag-usap. At doon siya nakikinig. So, maging sa gaano man po kalaki or kaliit yung ating tahanan. Sabi nga po nung meron po ako napakinggan na ang kanyang solitary place ay dun sa banyo. So, hindi naman po yung pag nakikipagsabayan sa mga, kung marami man kayo sa tahanan. Pero kung yun lang po yung time na talaga makikipag-usap ka sa Panginoon, wala pong problema sa Lord yun. Nakita niya na yung willingness mo na talagang makipag-usap, makipagniig sa Kanya sa isang solitary place. Kung yun lang
Siyempre, delikado namang lumabas ka ngayon sa madaling araw, okay? Dahil hindi po natin hawak yung mga kaisipan ng mga taong ating nakakasalamuha or yun pong ating makikita during ng madilim pa, okay? So, ako lang ho yung malakas ang loob dito na kasi may biyahe noon, 3:00 ng madaling araw. Okay lang ho, naglalakad ako dito sa labas ng subdivision namin. Ganun lang po ako katapang, okay? Dahil alam kong kasama ko ang Lord, pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, lumalabas ako ng solo lang na madaling araw. Okay? So, pero yung pong makita natin na yun pong pag ginigising tayo ng madaling araw ng Panginoon, especially kung nakikita po ng Lord na nawawala na tayo ng oras sa Kanya dahil sa dami ng ating ginagawa or hindi na natin siya priority. Okay? Lalo na po sa mga magulang na may inaasikasong mga anak na minsan, hindi lang minsan, baka nangungusap na ang Lord sa inyo, anak, naaalala mo pa ba ako? Yung mga anak mo, ako ang owner niyan. Pinagkatiwala ko lang sa'yo. Mas inuuna mo na ba sila kaysa sa akin? So, baka po may mga katanungan na ang Panginoon sa inyo na ganyan. So, as we constantly pray and as God reveals Himself to us in a much deeper way, and as we receive His revelation with the right attitude and apply it in our lives, then we can be an agent of transformation. The more po kasi na inire-reveal ng Panginoon ang sarili niya sa atin, mapapansin nyo rin sa inyong prayer, hindi na yun laging acts. Hindi na yun adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Pero nagiging mas malalim na ang pananalangin mo sa Panginoon dahil itinatransform ka ng Lord. The more na patuloy niyang ibinire-reveal ang kanyang sarili sa atin, sa yung pong level ng ating pagtanggap sa mga bagay na inire-reveal niya, kung sino siya at kung paano siyang sumagot, paano siyang tumugon sa ating mga panalangin in ways na hindi minsan natin maunawaan. Na-amaze ka kung paano sumagot ang Panginoon sa mga panalangin natin. So we can be an inspiration and a source of hope and encouragement to others, especially the younger generation. Kung tayo po ay nasa middle or older generation na, waiting po ako na at eager ako. 3 years from now, magsi-senior citizen na po ako. So, pangatlong citizenship ko na po yan. So, bakita po natin na sabi nga hindi natin isiniset aside, but not setting aside the young professionals, young couple, and not neglecting the older generation that can be used by God if each one is willing and obedient to what God is asking them to be and to do. Okay? Nauuna po yung to be bago po yung to do. So, if you are an athlete or a member of an organization or yung pong mga even sa inyo pong community, kung nag-member kayo sa mga nagsusumba, or yun pong sa homeowners, or yun pong kayo ay atleta sa inyong eskwelahan, member kayo sa basketball, volleyball, sa inyong school or sa inyong barangay, God can use you to bring inspiration to others. Nakita po natin yung mag-lead kayo sa panalangin bago mag-start as a team, bago mag-start ang inyong laro. Nagagawa nyo po ba yon? Kung kayo po ay isang mabuting patotoo ng Panginoon, mismong yung teammates nyo na ang magsasabi na pray muna tayo, ikaw na mag-lead. At kung kayo po ay nanalangin, anong klaseng panalangin ang ginagawa nyo? Ano yung naririnig nila? May kaibahan ba kaysa dun sa mga religious prayer?
na narinig na nila? Or yun pong ginagawa nila sa kanilang religion? So, we know that in 1990s, Christians in South Korea were considered as one of the most prayerful people in the world. Prayer rallies, several prayer mountains, or yung pong 24-hour prayer chains na nagawa po natin dito sa Pilipinas. Okay? Nung pong 1990s din. So, makita po natin, during times of trials and joys, blessings and burdens, yun pong sample sa buhay ni David. David sought God. As you see this chart, you can see in every season of his life, David sought more of the Lord. So, dito po ay makikita nyo po dyan sa chart, na yun pong season of life ni David at yun pong kung paano po siyang nanalangin. So dito po makita natin, when he fled from Absalom, ang prayer niya po sa Psalm 3 verse 4, I call out to the Lord and He answers me from His holy mountain. At nung time naman po, yung dedication of the temple, makita po natin dito yung sabi nga the blessedness of answered prayer. Natutuwa po ba kayo pagka may yung inyong mga panalangin or yung ating mga panalangin sa Panginoon ay kanyang sinasagot? Alam ko po ay bawat isa ay natutuwa, may kagalakan po. At dito nakita po natin sa Psalms 30 verse 1 to 3. Sabi po ni David, I will exalt you, Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Lord my God, I called to you for help and you healed me. You, Lord, brought me up from the realm of the death. You spared me from going down to the pit. At yun pong kanyang panalangin, when Nathan the prophet rebuked him regarding the sin of adultery and murder. So, yung a prayer of repentance. Dito po ay makita natin Psalms 51 verse 1, Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. So, dito makita po natin na yung kanyang panalangin is hindi dahil po sa kanyang self-righteousness or yung mga bagay na kanya pong mga mabubuting ginawa, kundi sabi nga have mercy on me, O God, according to your unfailing love. Kilala po ba natin ang Panginoon? Na sa kabila ng mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa natin, ay hindi po nag-fail yung pagmamahal niya sa atin. Mahal pa rin niya tayo. Sa kabila ng mga pagkukulang natin. Sa kabila ng mga minsan ay sinasadya natin pagkakasala. Kasi nga, di ba, minsan may mga pagkakataon, alam na nating mali pero nagagawa pa rin natin. Ang tanong, bumabalik ba agad tayo sa Panginoon? At hindi lang po yun. Yung nagagawa natin kasalanan, meron ba tayong paraan na ginagawa? Or may mga binabago ba tayo sa ating kaisipan, sa ating mga ginagawa? Para kung ano man yung nakakalungkot sa Panginoon at yung hindi ayon sa kanyang kalooban, ay hindi na natin magagawa. So, according to your great compassion, blot out my transgression. So, isa pa pong season sa buhay ni David ay when Doeg reported to Saul that David being with Ahimelech. Dito sa Psalms 52 verse 9, For what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good. So, yung pumakita natin na yung pong
yung pag-asa natin sa pangalan ng Panginoon. At nasabi na po ba natin na, Lord, your name is good. At isa pa pong season sa kanyang buhay, when the Ziphites told Saul that David was hiding among them. So, answered prayer for deliverance from adversaries. Psalms 54 verse 1 to 2, Save me, O God, by your name. Vindicate me by your might. Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. So, alam naman po natin na ang panalangin ay minsan ay audible at minsan ay silent. Pero makita po natin dito na sabi nga Hear my prayer, O God. Listen to the words of my mouth. Kaya po kung hanggat kayo ay nakakapagsalita pa, hanggat may tinig pa po, marinig ng Panginoon ang ating panalangin. Huwag ho natin yung sa isip lang, kundi yun ibuka po natin ang ating bibig at patuloy na manalangin sa Panginoon. Isa pa pong season sa kanyang buhay, sa buhay ni David, when he fled from Saul in a cave. Psalms 57 verse 1 to 2, Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God, Most High, to God who vindicates me. So, alam po natin na ang mga disaster sa ating buhay, ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, lilipas din lahat yan. May panahon lang, may tamang panahon lang para mangyari yan. Pero the moment, nawa po lagi nating panalangin, Lord, matutunan ko ano yung itinuturo mo sa mga pangyayaring ito sa aking buhay. So when Saul sent men to watch David's house in order to kill him. So yun po'y dumating sa season sa buhay ni David. At ito po ang panalangin niya sa Psalms 59 verse 9 to 10. So you are my strength, I watch for you. God, you God are my fortress, my God on whom I can rely. God will go before me and will let me gloat over this who slander me. Alam po ba natin na kung ano man yung hakbang na ating gagawin, na andun na ang Panginoon, nauna na siya. Hindi po natin maunahan ang Panginoon. So kung meron pang tayong pinagdadaanan, alamin natin na andun ang Panginoon. Nauuna na siya sa atin. Hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. At yun pong makita natin na sabi nga prayer as seen in the life of David is not merely talking to God or listening to Him. It's learning to align our desires with God and drawing us closer to Him. In whatever season of our lives, maging tayo ay masaya, malungkot, broken, blessed, in health or in sickness, or whatever else we feel in life, we have to pray. So the principle is this: the more we pray, the more we know God, and the more we know God, the more we grow in our love for Him. You can see these principles in action in family relationships. So makita po natin, the more you spend time with your spouse and children, the more you get to know, the more you grow your love for them. Don't let the more modern technology replace the time spent together as a family. So marami pong dysfunctional family even sa mga Kristiyanong pamilya. Kasi instead na nag-i-spend ng time sa pamilya, kahit na magkakasama yan sa isang bahay, ay makita nyo, pwede ba magkaroon kayo ng time na alisin muna yung gadget, lalo na yung kung makikipag-usap kayo. Siguro, mapa business or ministry or mga kinakailangan gawin sa eskwelahan, pwede bang magkaroon kayo 10 to 15 minutes na makipag-usap
nang wala pong gadget na hawak. Hindi po habang buhay ang inyong mga magulang at hindi habang buhay nasa inyo yung inyong mga anak. Tao naman ho tayo lahat. Okay, may spirito naman tayo. So, hindi po natin kailangan yung artificial intelligence. Hindi po natin kailangan yung mga ini-offer ng modern world, kundi makita po natin, nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon makausap tayo. Ganun din po yung gawin natin sa ating pamilya. Huwag ho nating hayaan na agawin ang ating oras upang makipag-usap, upang magkaroon ng kasiyahan. Nung maisip ko po na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, at may time, sabi nga yung sa isang napanood ko, yung unrequited love, yung pong pagmamahal or yung desire para sa isang tao, pero hindi kami namahal. Sabi ko, Lord, kaano po namin ito nagagawa sa iyo? Na minamahal mo kami, pero minsan hindi kami, dahil sa mga pinagdaraanan sa buhay, hindi ka namin nakakausap, hindi ka namin pinapansin. Wag pong mangyari na sabi nga yun pong yung time of realization na pinapabayaan natin ang atin pong relasyon, pakikipag-ugnayan sa ating pamilya, sa mga mahal sa buhay, lalo na sa Panginoon, late na. Wag po nating antayin dumating yung time na yon. Pangatlo po, yun pong panalangin natin. Sabi nga it's a struggle. So, kung paano po na-learn bold prayers, then yun pong makita natin na prayer is more than meets the eye. At may pagkakataon din po na ito ay isang struggle. So, are there times in your life that you don't feel like praying, even though we know the importance of prayer? It can be a struggle. So, sa mga one-to-one group po nyo, do you check if your members are vibrant in their prayer life? Minsan may mga pagkakataon po na nafe-feel natin na they don't feel God's presence or they don't feel like praying. So, as a result, they struggle in their relationship with God. So, kung paano po nasabi nga sinabi po ng ating Father in Faith, na sabi po ay ang covenant relationship should start with solid and sold out hearts strongly connected to our God. So, ano man po yung feeling natin, pero alam po natin na nakikinig sa atin ng Panginoon. So, lack of prayer disconnects us from the source of life, and this leads to misdirection, disobedience, and discontentment. So, ano po yung mga ilang sa epekto ng lack of prayer? So, kasama po dito, get easily irritated with small things. You make wrong decisions. Ayan po sa mga makikita po natin yan sa road rage. You feel lost or you feel like a failure at having impure thoughts. You felt lonely. No discipline in study, in work, in relationship with others. At you feel miserable. So your season of prayerlessness, how long or short it will take, depends on you. The good news is we can always go back to God, and He is always ready to welcome us the moment we go back to Him with a humble and repentant heart anytime. Sabi po sa Jeremiah 29:10-13,
For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. At makikita po natin sa Daniel na kung paano nga binasa ito ni Daniel at nalaman niya. Kaya yun pong panalangin niya sa Daniel 9. Basahin nyo na lang po yung buong chapter. So maybe some of you who are listening and hearing this message may feel that God is far away because you've sinned, or maybe you haven't been talking to Him. Regardless of what happened in your past, ask God for forgiveness for not praying and spending time with Him. And may you experience His presence as you spend time with Him. So, sa atin pong pagtatapos, sabi po ni Pastor Wilbert, all struggles will have its endings. Let us just be committed to come to God praying. The moment you wake up in the morning, pray for His perfect will to happen and declare for God's open heavens. So, sama-sama po tayo at sabay-sabay tayong ipanalangin ito. In my blessed inner chamber, where I may approach God in Christ through the word and prayer, I may offer myself to God and His service and be strengthened by the Holy Spirit so that His love may be shed abroad in my heart and I may daily walk in that love. So yan po ay kasama sa panalangin at patuloy na sinabi ni Andrew Murray. Tayo po ay magtapos. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, ang mga baguhan na patuloy pong nakikinig at nakinig ng iyong pong mensahe sa hapong ito, sa oras na to. Dalangin ko po na ikaw ang mangusap at patuloy pong magpakilala sa kanila. Lord, as they seek you, tutugan ka po sa kanilang panalangin dahil ikaw ang Diyos na nakikinig sa amin at patuloy pong nangungusap sa amin. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw po ang patuloy na magbigay ng kapahayagan sa kanila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na kumonekta sa Kanya sa panalangin sa pangalan ni Jesus.